Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bubuksan po natin yung ating bagong serye na pinamagatan nating Cross. And hindi naman po lingid sa atin na sinelebrate po natin yung 40th anniversary po ng movement na meron tayo. And sabi nga po, kada 40th po, another generation na naman po ang sisibol. So for us, because ito po'y umabot na po tayong 40th, napag-usapan po ng Bishop Council that yung ating pong year-long end na ating pong serye ay nakatuon po sa cross. Dahil ito po yung magandang simulan po ang taon o yung generation na tunay na ang pundasyon na meron pa na tayo po ay naaayon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at sa cross ng Kalbaryo. And for all of us, in everything na ginagawa po natin bilang Kristiyano, ito po ay nakabase sa pundasyon na meron po tayo. At ano po yung pundasyon na yon? Ito po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Kumbaga sabi nga po natin, yung basic po siya. Siguro sa mga pastor, every time naman you preach, there's a cross. O ito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yes, but now yung series po natin o yung year-long end, magkakameron tayong bagong serye pero ito pong taong ito, ang tatahakin po nito is more all about what Christ did. Sabi ko nga, basic po, but the basic ay hindi po matatawaran yung basics. Sino dito nagbabasketball? Sino po dito inhenyero, doktor, and businesswoman, businessman? But there's a basic po na ginagawa po tayo at yung basic pong yon ay hindi po matatawaran. Same thing to us, the foundation po ng Christianity na meron tayo ay ang cross po. Bakit mo, tanong mo nga sa katabi mo, bakit mo ginagawa ang bagay na ginagawa mo? Sige, andara mo. Yeah. Parang ito, bukas po, in-announce, from Monday to Friday, meron po tayong pray and fasting. Every 6 o'clock po ito. So ang tanong, bakit ba bilang Kristiyano, magpre-prayer and fasting ka? Yung iba sabi, tradition lang daw. Pero for us, it is more than the tradition. It is about because of what Christ did on the cross. So all of us as Christian, lagi mo itanong, bakit ko ba ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko? Hope it will be founded on what Jesus Christ did on the cross. Sige, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. At sa ating pag-uumpisa po, ang pag-uusapan po natin ay ang buhay ni Nicodemus. From curious to convert. Nung una, mausisa lang siya. Pero in the long run of his walking or encountering Jesus, it turned that he will become converted or being devoted to God. In John 3 verse 1 to 15, let me read in ASND version, may isang taong nangagalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam namin isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Nagtanong si Nicodemus, paanong may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na spirito. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu
ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganon din ang sino mang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na spirito. Nagtanong si Nicodemus, paano po mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kayo paka paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino man ang nakapunta sa langit maliban sa akin, na anak ng tao na nagmula sa langit. Sinabi pa ni Jesus kung paanong itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, ganoon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Yan po ang salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakakilala namin sa iyo. Marami pong salamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Gabayan mo kami, aming Diyos na banal na Espiritu. Naturuan mo kami, Panginoon, sa magitan ng iyong mabuting balita kung paano kami tutugon. Katulad ng nangyari kay Nicodemus, nagkameron ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Noon, ang ginagawa lang niya ay pampisikal, but ngayon, Panginoon, ang ginawa niya ay dahil sa mabuti at magandang relasyon niya sa iyo. For this also our prayer, that as we end this day or yung araw na ito, Panginoon, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, dalangin namin na mas makilala ka pa namin, Panginoong Hesus, at isa puso namin ang aming mga natutunan. Tinataas namin ang aming samot dalangin, dahil sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong po. Happy New Year po sa atin lahat. Okay, maganda pong magsimula ng taon na nagre-reflect po tayo sa ating Panginoon, at sa pag-uumpisa po nga ng ating serye, maunawaan po natin na ang or explore natin kung ano po yung nangyari kay Kristo na sa cross ng Kalbaryo. And ang topic po natin na napili ay tungkol kay Nicodemus. So tanong po, what is the significance of the cross concerning our salvation? And what should be our response to it? So ano daw po ang kahalagahan ng cross concerning sa ating kaligtasan, and ano daw po yung dapat response na meron po tayo? Marami po kalimitan pagka pinag-usapan ng cross, ito lang daw po ay isang, malaking kahoy, na ano ba 'yan, na ginagamit natin o ginagamit sa tuwing Semana Santa. Or for some, yung cross lang po ay ito ay isa lamang, ah, anong tawag dun, yung kwintas, passion, parang i-ano natin na, style na ginagawa. Pero for us, yung cross po, ito po ay napakahalaga. When we say cross, ito po ay mahalaga sa atin pong kaligtasan. Nung time po noon, maaaring ngayon ang dali ng isipin pagka ang cross, kung ano yung cross. Pero alam niyo po ba nung time noon, ito po ay nakakatakot. It's just like, death penalty na meron tayo. Pagka sinabing death penalty nung time po ni Marcos, meron pong tinatawag na silya elektrika. Kung sinong gumawa ng masama,
o dumating sa point na yung hatol sa kanya ay kailangan death penalty na, maupo ka sa silya elektrika at ikaw ay papatayin po dun because of your bad things na ginawa. Second, nung kay Gloria Macapagal Arroyo, ito po ay yung tinatawag na lethal injection. Medyo, ah, hindi na gano'n ka-rimarim. Kasi sino dito yung mga nakapanood ba ng mga pelikula nun, yung may silya elektrika, yung ano, tapos yung itsura nung tao talagang maadwa ka kasi parang nasunog because of electric chair. But now medyo inano siya, hindi gano'n karimarim. Tuturukan ka, after ilang oras, mamamatay ka na. That time, when we talk about cross, we talk about death penalty. And ito po yung nung nasaksihan po ito ni Nicodemus, it truly turned his life upside down. Nagbago po yung kanyang buhay. Bakit? Sino ba 'to? Si Nicodemus. Si Nicodemus po ay ah, isa po siyang Pariseo at hindi lang po sa Pariseo, pero kasama po siya dun sa tinatawag na Sanhedrin. Pagka sinabi mong Sanhedrin, sila po yung mga nagde-decide kung sino yung, papatawan ng kaparusahan or kumbaga meron siyang posisyon. Hindi lang po siya isang ordinaryong miyembro, pero ito po ay isang mataas na katungkulan. Sino si Nicodemus? Siya po ay high priest din na equivalent nito po ay he is in the Jewish Supreme Court. So, kung makikita po natin, for Nicodemus, imposible po na mag-turn siya into Christianity. Tama ba? Parang ang labo niyang mag-ano, kasi all throughout his mindset, yung knowing niya na kaligtasan ay dahil sa mga commandments na ginagawa nila. Biruin mo, 10 commandments lang, 'di ba? Meron tayo. Pero yung sinamahan niya o yung mga mga Pariseo o yung Sanhedrin na yon, there's a lot of rules na kailangan nilang gawin o sundin para ikaw ay magkameron ng tinatawag na kaligtasan. Kaya nga sabi ni Jesus, "Ako'y napariyan na at narinig niyo na ang aking balita, pero kayo ay hindi nakinig." Kaya po kung makikita natin yung Sadducees po dito, they already know the Bible. Kumbaga yung Torah na tinatawag, not totally buong buong book in the Bible, but yung first 5 books, kung sino pong nasa kakamemorya po nun, yung mga Sanhedrin po. Hindi lang po sila by rules o yung mga ginagawa nila, pero they know already the Bible. Kaya po nung time na magkausap sila ni Jesus, makikita po natin yung verse 15 dun o yung iba po pong sinabi ng Panginoong Hesus, it truly ano, penetrate, his heart. For some of us parang parang ganito yan, eh, yung curiosity lang po ni Nicodemus kaya po siya napapunta sa church. Pero in the long run, it will turn being devoted to Jesus. Some of us siguro napapunta ka dito out of curiosity, tama ba? Sino dito dahil nandito ka ngayon, sinabihan ka ng kapatid mo na ililibre kita, parang parang gano'n, 'di ba? Or siguro some of us, dahil nandito yung crush mo, ayan. Sino dito may crush? Wala. Pero alam niyo yun, yung parang it turn in pagiging utita, usisa lang, pero siya naging devoted or somehow ganito. Sino dito may paborito kayong gamit or so very sold out ka dun sa brand na ginagamit mo? Pero dahil nabigyan ka or nagamit mo yon, it will turn na you become devoted dun sa bagay na yun. Parang halimbawa, ako po,
pagka yung mahilig po akong mag-basketball hindi naman po halata, lagi kong kinukuwento sa inyo. Ang brand ko lang po ay Nike at saka Adidas. Pero yung lumabas po yung 361 degree, may nagsabi sa'kin, "Uy, kumuha ka na dito sa aking inaanak at ano, kinukulit ako. Anong brand mo 'yan?" "Ay 361 degree." Sabi ko, "Ay hindi ako ano talaga ako branded lang yung gusto ko, eh, kasi mahirap pagka naglalaro, eh. Hindi na ako gano'n kabata, so kailangan ko yung magandang sapatos." Ay ako parang tinurn down ko na kaagad. Pero nung sinabi niya, "Hindi, bibigay ko na sa'yo libre." Alam mo naman tayo, pagka libre kahit hindi branded yan, "Oh, sige." So, ewan ko kung napapansin niyo yung minsan suot ko yung ano, yung pink at saka blue. Nung ano pa nag-preach ako, suot ko yun sabi ni ate ano, tago natin sa pangalang Ate Cora. Sabi ni Ate Cora, "Pastor, ba't di ka nagsusuot ng ano, magkabilan? Wala ka na ba pambiling sapatos?" Hindi po Ate Cora, style po yan. So, ito po yun, nung ginamit ko na siya, dati pamporma lang tapos nung bandang huli, ginamit ko na panlaro, nagustuhan ko po. And it turned po, bumili pa po ako sa Lazada kasi parang nag-sale parang parang 1,200, 1,300 lamang. Bumili po ako tapos talagang enjoy na enjoy ko pong gamitin yung sapatos na yun. Tapos nung ano po, parang meron pa uli sa Lazada, mura uli, parang 700. Sabi ko, "Pagkakataon ko na 'to, bibili ako." Pagbili ko scam, 360 to nangyari. Pero 'wag po natin mag-focus dun sa scam, pero what do I mean, nung naintindihan ko, na-experience ko, it turned me to turn on to that product. Same thing what happened to Nicodemus. Maybe some of us, it's just a ordinary lang na uma-attend, but because he understand what happened on the cross, truly makikita natin yung buhay niya, it turned upside down. First point na meron po tayo, curiosity or curiously seeking Christ. Ganito po yung nangyari sa pag-uusap po nila ng Panginoong Hesus. In verse 1 to 4, sabi po dito, may isang taong nagngangalang Nicodemus, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming ikaw, isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos, dahil walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo maliban kung sumasakanya ang Diyos." In this curiosity na ano niya, bakit daw po gabi pumunta si Nicodemus kay Jesus? Maaari po natatakot siya sa kanyang fellow leaders would react if they know na nakikipag-usap siya kay Jesus. Sino po dito nung unang uma-attend ka sa church, nahihiya kang tawagin kang born again? Ako lang ba? Or yung kapatid ko na-attend sa church, sabi ko, "Uy, born again ka na pala, alive ka na pala," ganyan. Born again ka ba tapos sama naman ng ugali mo." May gano'n. So, it takes two, puwedeng two, ikaw yung nag-aano, pero in the long run habang tumatagal, it's been a taboo sa iyo na hindi nakikita dun. And ito po yung nangyari kay Nicodemus. Bakit sa gabi? Kasi kita niya yung realidad na ang daming pinapagaling ni Jesus, ang daming miracle na nangyayari, pero because of the culture o because of sa kanyang kinatatayuang posisyon, ayaw niyang ma-identify that he is, following or curious siya kay Jesus. Kung makikita po natin dito yung word niya, Rabbi, it means na ina-acknowledge niya na si Jesus ay isang guro. Sabi niya rin dito, walang makakagawa ng ginagawa mo unless you are with God. So, kung makikita po natin, the topic na meron po sila is about, um, was about the kingdom of God and how can enter the kingdom of God. Ito yung usap nila, eh, sabi niya, papaano Jesus na makarating sa langit?
Kaya po gumamit na siya ng mga ways that you must be born again. Ano ba yung ibig sabihin ng born again? Dahil siya po ay matalino, magaling, kumbaga parang ito yung pananampalataya niya, for him, yung spiritual eyes to see kung ano ba yung born again, para sa kanya literal niyang in-explain 'to. Kaya yung pakikipag-usap nila, "Ano? Kailangan kong mabuhay muli? Papasok ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ako'y mag-isilang muli o paano para ako maging born again?" So sabi ng Panginoong Hesus, "Sandali, sandali, ang flesh ay magbi-birth ng flesh, pero ang spirit will birth by the spirit." Kaya niya po pinasok na po yung verse 5 dito. Sabi niya po sa verse 5, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu." Ito po yung nakabase po yung sa Ezekiel 36:25-27. Basahin po natin. "I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart, put a new spirit in you, and I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decree and be careful to keep my law." So nung binanggit po yun ng Panginoong Jesus kay it caught his attention. Bakit? Ito po ay alam niya dahil ito po yung para sa kanila, ito po yung naglilinis ng kasalanan. But for God, He introduced the Holy Spirit in this time, in this moment. In giving His Spirit, and this is a new covenant passage, one which Nicodemus should have been familiar. This is the reason Jesus asked, "You are respected Jewish teacher and yet you don't understand these things." Kaya nung sabi niya, para bagang ganito, ang taas ng reputasyon mo, teacher ka, pero hindi mo alam itong 1+1. So pinasok niya po na dito yung about birth by the Spirit. For all of us, we accept Christ as Lord and Savior of our life, tama? And when the time we accept Christ as Lord and Savior of our life, the Holy Spirit will become birth into us. Tama ba? Dati nung hindi ka pa Kristiyano, nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Lord and Savior of your life, ang kasalanan, hindi mo na kinakantahan na, "O tukso, layuan mo ako." 'Di ba? Nung naging Kristiyano ka, automatic na parang biglang meron ka ng konsensya na yung mga mali noon na dati nakatakip sa iyong mata, sa iyong isipan, sa iyong puso na parang okey lang gumawa ng mali. But when you become a Christian, the birth of the Spirit become in us, that it turn into us na nakita natin yung katotohanan at yung mga mali. Because the Holy Spirit is birth into us. That's why yung born again, hindi po literal na born by the flesh. But when we accept Christ as Lord and Savior of our life, the Holy Spirit is living in us. Puwede ba natin palakpakan ang Panginoong Diyos do'n? That's why do we need to be born again? Ba't kailangan natin mamuhay muli? In Titus 3:3-5, sinasaad po dito, "Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa." Tama naman ano? Pangunawa tungkol sa katotohanan at masuwaying nilalang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Nagali sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinaputan tayo ng iba at kinaputan din natin sila. Ngunit ang mahayag ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo
sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Noon ang ating pangunawa ay dahil sa mabubuti nating gawa, tayo maliligtas. Tama ba? Kaya parang pagka umattend ka ng simbahan, kaya ka uma-attend para mabawasan ang aking kasalanan. Napakinggan niyo na ba 'yon? O nasabi mo na 'yon? Pagka nagtirik ka ng kandila dito, na bibilhin mo na dati ₱5 ngayon ay ₱50 na, mababawasan ang iyong kasalanan. Or pagka nag-post ka nung ano yung hindi, yung ano yung sa semento, tapos may pangalan ka dun. Yun yung mga parang paniniwala na meron, but now totally yung mindset will be na-break yung mindset, yung puso na ibinabalik ng Panginoong Hesus. Ito yun, na ang banal na espiritu na nasa atin, ito ang nagbibigay ng panibagong buhay. That's why you been born again. Ba't po tinatawag tayong born again? Hindi lang po ito samahan natin or ito yung religion natin. Born again, it is the birth of the Spirit, the God, the Holy Spirit in us. Sige, kumustahin mo nga yung banal na espiritu sa iyo? Sabi ba sa Bible, greater is He who's living in us than he who is in the world. Makapangyarihan ang Diyos na banal na espiritu na namumuhay sa atin kaysa sa namumuhay dito sa mundo. Tanong, may pinagdadaanan ka ba bilang Kristiyano? Pero nakakataka, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit? Wala pong sinabi ang mga demonyong yan sa ating Diyos na banal na espiritu na makapangyarihan sa lahat. Ang puwede lang po nilang ibigay, lies, kasinungalingan, accusation. Kaya minsan parang, "Ay, ayoko nang umattend ng church, ayoko nang mag-ano." Pero God the Holy Spirit will reveal to us who is the enemy. And kaya po yung relasyon natin sa Kanya, ito pong prayer and fasting, let's be directed to God na, "Lord, not my ano," deny ourselves. Kaya po nagpa-fast, kaya po hindi tayo kumakain kasi we denying ourselves na bukod ang sarili natin ang itaas natin, ang tinataas natin po ay ang Panginoong Diyos na meron tayo. As a person or has to born again, made spiritually alive in order to enter the kingdom of heaven. So, if we want to go to heaven, that's it. It is. We must be born again. So, yung banal na espiritu na namuhay sa atin, it's the one who also be in us in doing what is the thing na meron tayo bilang Kristiyano. Parang sa ano, yung astronaut. 'Di ba yung mga astronaut may spacesuit sila? Yung spacesuit po, ito yung nagpo-provide ng design para maprotektahan yung astronaut sa kalamigan, yung radiation, para ma-low yung ano, yung pressure sa space or provide breath for us para po tayong astronaut. In order to enter the kingdom of heaven, we need the spiritual rebirth. Papaano po tayo magiging born again? In John 3:14-15, sabi po dito, sinabi pa ni Jesus kung paanong itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, ay ganoon din naman ako na anak ng tao na dapat ding itaas upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po i-mention po ni Jesus yung nangyari po sa Old Testament na nangyari pong suffering on the cross. Parang ito po yung preview, o 'di ba yung tinatawag natin pagka may mga may bagong palabas, may trailer, 'di ba? It gives a excitement for the, viewer dun sa mangyayaring palabas.
In the Old Testament nangyari po ito kaya binanggit niya muli yung kay Moses dito. Bakit? They are the teacher of the law. But more than teaching of the law, hindi po nila alam kung ano po yung itinuturo nila, kung anong ibig sabihin. Kaya binanggit niya po uli ito, sabi niya, katulad ng pagtataas ni Moses dun sa tansong ahas, itataas din ako para kung sinong manampalataya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. In Numbers 2:4-10, hindi ko na po babasahin, ito po yung nangyari nun. Dahil ang mga tao ay nasa wilderness, meron pa rin po sila sariling will, tama ba? At yung sariling will nila, it turned to them na magkameron ng kasalanan at pagsuway sa Panginoong Diyos. Dahil po ganun ang mga tao, ang ginawa po ng Panginoong Diyos, nag-send siya ng ahas. Na kung sinong makakatingin sa mata nung ahas at matutuklaw nung ahas na yun, sabi po doon, mamamatay po yung taong yun. Kaparusahan sa mga ginawa nila. And what Moses did, nagdasal po siya sa Panginoong Diyos. Panginoon, iligtas mo ang iyong sangkatauhan. Kaya ni-reveal niya kay Moses, o sige Moses, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay mo ito sa taas na kung sino man makakatingin dito, yung mga nakagat ng ahas na nakatingin dito, ay magkakameron ng kaligtasan, maliligtas sila. Which is also, it refers sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Parang sinasabi niya that just the snake of old was lifted up, so must Jesus be lifted up. The snake of sin has beaten the whole world, and men are dying and dropping off into hell. When Genesis 3 happened, nang kameron po ng kasalanan si Eva at si Adan, and because of that sin, tayo pong mga sangkatauhan, we inherit that sin. But now, whoever believe in Jesus will have eternal life. Nung itinaas po ang Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, it point us to the center of His revelation on the cross. Nung itinaas po yung ahas na bronze, ito po ay revelation na darating po ang Panginoong Jesucristo at mangyayari po sa Kanya yung nangyari po sa cross ng Kalbaryo. Jesus tell to Nicodemus, God's love for humanity was so great that He was willing to give up and His one and only Son to die so that the sinner might save, in John 3:16. So pinopoint out niya po dito ni Jesus kay Nicodemus na yung pagiging religious niya o yung pagsunod. Sino po dito sumusunod tayo sa Panginoong Diyos? Sino po dito nagbabasa ka ng Bible? Sino dito ginagawa mo ang lahat, you sacrifice, parang po yung ating mga music team dito. Bago pa po sila kumanta dito, nag-practice na po yan last Saturday. Yung ating pong upuan, meron pong nag-serve po dyan. May nagwalis, may naglinis. Yung ating pong magandang backdrop, na-appreciate na ba? Palakpakan naman natin. It's run by parang they did it for the Lord. Pero ang tanong, yung ginagawa ba natin, it will give us the salvation na meron tayo? For us, hope ginagawa natin tong bagay na to because we understand yung love na binigay po sa atin ng Panginoong Diyos. For Nicodemus, nag-start po ito sa pag-uusisa lamang. In chapter 3, ito po yung unang pagpapakita ni Nicodemus na meron siyang curiosity sa Panginoon at sinik niya si Jesus. But now, there is a conviction that happened to him in verse 7. O yung point number 2 natin, conviction cautiously defending Christ.
In verse 51, 50 to 51, isa sa mga Pariseyong naroon ay si Nicodemus, na minsan dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, "Hindi ba't laban sa kautusan natin ang hatulan ng isang tao hangga't hindi siya nalilitis?" At inaalam kung ano ang ginawa niya. Sabi ko nga po, si Nicodemus ay kasamahan niya itong mga Sanhedrin, itong mga Pariseyo. Anong goal ng mga Pariseyo? Si Jesus ay mapako na kaagad sa cross. Maparusahan na kaagad siya. Bakit? Maraming sangkatuwang na ang naniniwala sa kanya. Noon, tabu siya, nagtatago siya. He's just only attending the church, pero after niya umattend, wala na. He go by the flow. But in this time moment, medyo kinontra na niya yung mga Sanhedrin. Ito po nung ipapako na siya sa cross ng Kalbaryo, na-capture na po siya. Pero ang sabi ni Nicodemus dito, hindi ba't labag sa kautusan natin ang hatulan ng isang tao hangga't hindi siya nalilitis? At inaalam kung ano ang ginawa niya. Yung pagiging Sanhedrin niya, yung pagiging, Pariseo niya o yung kalam niya sa kasulatan, ito rin ang inilaban niya dun sa mga Pariseo na gustong magpapatay kay Jesucristo. Sabi niya nito, bakit kailangan hatulan kaagad ay hindi pa dumadaan ng paglilitis? Siguro po, sabi ko, nagsalita lang naman siya ng gano'n, eh. Pero for him, ito po ay nagbigay sa kanya ng tunay na conviction niya kung sino ba talaga ang Panginoong Yesus. Maybe in their conversation, wala po nakalagay sa Bible na tinanggap niya na si Jesus. Pero in this act, makikita mo na yung conviction niya na dapat tumatayo siya sa pagtatanggol kay Jesus, ito po ay naganap. Bakit? Ang hirap po nung katatayuan niya dito. It will na puwede siyang tanggalin sa pagiging Sanhedrin na meron siya, tama ba? Kasi it will be identify na siya ay naniniwala na kay Jesus. Kaya nga ang tanong sa kanya nung mga Sanhedrin dito, "Ikaw ba'y talagang totoong taga-Galilee?" So, parang inaatasan nila din na si ay kasamahan ni Jesus. Pero ang binato niya dito, magaling din siya, ang binato niya dito na dapat dumaan sa paglilitis. Sabi nung nabasa ko na ah, commentator dun sa o commentary, sabi niya dun, bakit sinabi ito ni Nicodemus? Gusto niya na mapakinggan din nung maraming tao sa magitan ng paglilitis, yung sinabi niya, "Spirit birthed by the Spirit, flesh birthed by the flesh, that you must be born again." And makikita natin dito na si Nicodemus ay really convinced that Jesus was the Messiah. For us, siguro yung conviction, still the conviction of the Lord is in us. Kahit po sabihin natin yung pagiging minsan we don't want na yung tabu yung pagiging Kristyano natin. Pero maniwala po kayo, darating din po yung point, yung time na you will stand in your conviction to the Lord. Maybe some of us dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay or parang minsan we go by the flow. Pero dito po makikita natin when the Spirit birthed into us, the conviction of the Lord is already in us. May mga yes, but lagi ko sinasabi, I am not a perfect man. Dahil alam ko po na hindi po ako perpekto. Ayaw ko pong mag-i-preach yung sarili ko na, "Ay nung naging Kristiyano ako ay perpekto na. Hindi na kami nag-aaway ng asawa ko." Walang araw na hindi kami nag-away. I don't know if you hear that sa ibang mga preacher, pero for me, it should be and must be Jesus will be lift up into this place.
the conviction that we had, okay lang yan, sila na may trials. But maybe the word of the Lord is telling us, be dependent to the God, the Holy Spirit, to living in us. Kasi ang God, the Holy Spirit po, namumuhay po sa atin eh. Pwede ba nating i-neglect ang Diyos na banal na Espiritu? Yes, maybe nandito siya sa atin, nangungusap siya, pero hindi natin siya pinakikinggan. Tama ba? Parang yung katabi mo yan pero parang hindi mo pinapansin. Anong pakiramdam? Pero for ano, wala man yung conversion na makikita natin dito kay Nicodemus, but yung act niya na ipagtanggol si Jesus sa mga Sanhedrin, it shows that there is a real encounter on the cross, a real encounter to Jesus, have a real relationship to Jesus. That's why even in the risk of his life, andun po na ginawa niya yung nararapat. But now, yung kasunod po, yung ikatlo po natin dito, makikita na natin yung being committed to Christ na meron po si Nicodemus. Conversion, courageously committed to Christ. Luke 23 verse 13. Pinatawag ni Pilato ang mga namamahalang pari, mga tagapamahala ng bayan at mga tao. Ito na po yung nagkameron po ng trial. After the trial, si Jesus po ay pinako na sa cross ng Kalbaryo. At pagkapako niya po sa cross ng Kalbaryo, namatay na po dito si Jesus. Verse 48 to 49. Ang mga taong pumunta roon ay nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. So sabi po dito, when they see what happened on the cross, truly, sabi doon, dinadagukan yung kanilang mga puso. Siguro, sino dito yung parang ginawa mo na yun? Parang, ang sakit, di ko kaya. Di ko kayang tanggapin. Di ba? Sino kayo nakaramdam ng gano'n? Yung parang pagka nagalit ka, talagang nagbo-burst out to the people who see what happened on the cross. Sabi doon, dinadagukan yung puso. It means parang sobrang limarim, sobrang tindi yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga dun sa yung ano yung verse na ginamit mo kanina, Ani? Yung umaga? Sa Isaiah ba yun? Sa Isaiah parang yung mukha daw ng Panginoon na tagapagligtas natin ay hindi na mamukhaan sa sobrang tindi nung pangyayari sa cross. It shows the love of God to all of us. Na willing siyang dumaan sa cross ng Kalbaryo. For whom? Para kanino? Pwede mo sabihin, para sa akin. Ganito ako kamahal ng Panginoong Diyos. Kung you feel minsan mo, parang pakiramdam mo hindi ka love, pakiramdam mo nag-iisa ka, tayong mga Kristiyano, let's look back on the cross, on what Christ did on the cross. Sabi doon, yung hinahampas si Jesus, hindi na po ordinaryong latigo po yun. It's just like a claw hand, cut hand, parang ganon. May claw daw po yun, pag tumama, nabaon yung claw, then paghigit po nun, kasama po yung laman. And it shows that yung body niya, He gave us as a living, sacrifice for us. So dito yung sobrang limarim na yon, yung mga tao talagang hindi nila matanggap yon. In verse 19, sa di kalayuan nakatayo ang kaibigan ni Jesus, pati ang babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang lahat na nangyari. Verse 38 to 42, ito na po si Nicodemus. Pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga Arimatea ang bangkay ni Jesus kay Pilato.
Si Jose ay isang tagasunod ni Jesus, ngunit palihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Palihim niya pong sinabi ito. Pinayagan siya ni Pilato, kaya pinuntahan niya ang bangkay ni Jesus para kunin ito. Sinamahan siya ni Nicodemus, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. So makikita po natin dito, in that moment, everybody is parang nagdadalumhati o yung iba naman sobrang natutuwa kasi napako na si Jesus sa cross ng Kalbaryo. Pero for them, he doesn't care kung anong sabihin sa kanya ng mga tao. He doesn't care kung anong position na meron siya. But in this time, in this moment, Nicodemus become committed, become devoted of Jesus. Sabi niya, okay, sige. Mawala na sa akin ang lahat, pero gagawin ko yung nararapat para sa aking Panginoong Hesukristo. And sabi po doon, sinamahan siya ni Nicodemus, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. Nagdala si Nicodemus ng 35 kilo ng pabango na gawa sa pinaghalong mira at aloe. Sabi po dito, it's 35 kilos po. Yung myrrh po, ito po ginagamit, powder po ito, ginagamit po ito para sa pag-iimbalsamo po. Yung aloe naman po, parang katulad po ito ng perfume in us. Sabi po dito, 35 kilos po yung dinala, ibinigay po ni Nicodemus. Parang sa atin, sino po dito naniniwala na yung puso natin ay kaduksong ng wallet natin? Tama ba? Parang parang pagka bumubunot ka na dito sa wallet mo, it shows yung love mo sa person pagka willing kang magbigay. Parang yung anak ko nung kagabi po, parang date lang kami, kwentuhan. Maya-maya naiyak na siya, "Daddy kasi ganito yung pinagdadaanan ko." Tapos naawa na ako, hindi ko na alam kung paano siya patitigilin. I've been a father sa kanya, nandun lang. Tapos hindi ko na alam gagawin ko, bumunot po ako dun sa wallet ko. "Oh, anak hindi ko na alam gagawin ko." "Sige tumigil ka na." Binibigyan kong 500. Tapos sabi nung anak ko, "Ah, okey na ako daddy." Parang, many of us we've been pagka-presyo yung usapan, it shows din kung gaano natin ka-love yung person, tama ba? When we talk about 35 kilos, alam niyo po kung magkano po yon in our time today? Sabi po, it's just like a 5 years of wages. 5 taon po na wages po ng isang tao po, parang gano'n po. And it shows how really he loved Jesus. How really he encountered what happened on the cross. For us, how do we be committed to God? But if we know what happened on the cross, kaya nga po sabi ko kanina, ang sarap pong umpisahan na ang pundasyon na meron po tayo ay hindi dahil inakit ka nung kasama mo, kaya ka na-attend dito sa church. Or ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo dahil na-e-enjoy mo. Or nagbabasa ka ng Bible dahil kailangan mong magbasa ng Bible. Pero must be the foundation of all of it is how we recognize Jesus. How or what happened on the cross. When Joseph and Nicodemus made a decision to take the body of Jesus for burial, it was a public declaration of their allegiance to our Lord. Para sa kanila, hindi na mahalaga kung ano yung identity ko. Hindi na mahalaga kung yung iba niloloko ako, kung born again ako or kung nasaan akong relihiyon. Pero ako dahil alam ko yung ginagawa ko, I will stand in my conviction. There's a truly converted po na nangyari. Parang nung dati ako po,
2 years po akong umattend na ng born again. And thankful ako, I really thankful po sa mga na-attendan ko rin pong simbahan or ibang religion. Na I think nag-attend po rin ako sa iglesia ni Popoy. Mamaya ko na banggitin, iglesia. Nag-attend po ako sa mga iba pong denomination din. I respect them and thank you dahil sa kanila medyo lumawak din po yung pananampalataya na meron po ako sa Diyos. Pero there's a point na nung papasok na po ako ng trabaho nun, sabi nung sister, "Eh, ba't hindi ka bumalik sa dati mo? Balik ka dito sa amin." So, parang na-identify po kasi nila na ako ay born again na. So, pinababalik nila ako. Pero sabi ko, "Paano ako babalik? Eh, I know the truth already. I know that Jesus Christ died already on the cross. I know because of Him, I am saved. And truly there's a change na nangyari po sa buhay ko." So, for me, it's okay na lang. Sige, kahit wala akong trabaho pero I will be dependent on the Lord. Yung mga kaibigan ko po, there's a moment sa SM SM po ito. Yung isang service ako po'y service crew ng isang establishment din po. So, every time dadaan ako dun, may choreography yung manager. 1, 2, 3 sasabihin nung mga nasa crew kahit nagse-serve biglang, "Alive, alive! Andiyan na si Pastor Tomeng." Pero biglang alam mo yung mock, yung nandun na mock na pero for me, I don't care ano yung pananampalataya na meron kayo. But for me, because I know the foundation na meron ako, I will continually doing what I'm doing for the Lord. Si ano po, si Nicodemus po, there truly encounter meron pong tunay na encounter po siya dito. For some, pagka nagse-share po ako ng gospel, ang kaligtasan ba ay libre lamang? Sino dito na nung sinabi sa iyo na, "O sige, ito ang ano, 1 to 1." Sino po dito na 1 to 1 na kayo? Na 1, 2, 3? Yung 1 to 1 po natin, ito po yung ginagawa natin dito sa Victory. And yung 7 topic po ito about salvation, lordship, and para tayong lumago sa Panginoon. In chapter 1 po, ito po yung salvation, talking about salvation. And papaano po maliligtas? When we accept Christ as Lord and Savior of our life, we already saved. Pero kalimitan pagka nagse-share po ako, lagi sasabihin ng tao, "Ah, ito lang? Maliligtas na tayo?" Or some of us, siguro iba sa atin gano'n din, "Yun lang, manampalataya lang ako sa krus ng Kalbaryo." Parang ang tingin natin libre siya. And totoo naman pagka libre, maganda yon. Sabi ko nga kanina, nung libre tinanggap ko na. Pero maaari libre sa atin, pero there's something cost that happen dun sa nagbigay sa atin. And there's a cost po na nangyari sa cross ng Kalbaryo. Maybe the salvation for us is free, but for God, it is costly. Ano po nangyari dun? Simple lang naman, Diyos siya, nagpakababa siya bilang maging tao. And hindi lang yon, yung mga tao dinura-duraan siya, pinahiya siya, minaltrato siya, binaboy siya. It cost because gano'n niya kamahal ang bawat isa sa atin. If us, sino dito may mga alagang hayop tayo, pusa, aso, ikaw ba bilang tao magpapakaaso ka para sa aso mo? Parang imposible mong gawin 'yun. Na siya yung nakahiga sa higaan mo, tapos ikaw nakahiga dun ka sa kulungan nung pusa, gaganon ka sa ikaw yung magbabantay. Parang nakakatawa lang ano, pina-ano natin, pero what happened to God? Because of His love. In John 3:16 sabi dun, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him
shall not perish, but have eternal life. Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na kung sinong mananampalataya sa nangyari sa cross ng Kalbaryo, ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. And who among you accept already Christ as Lord and Savior of our life? We are blessed because not all understand this gospel. And if we have this message, truly, we can follow Jesus. Pwede mo sabihin sa sarili mo, I want to follow Jesus. But following Jesus is not easy. There is a cost. Pero if we know the foundation, what happened on the cross, sarap po masasabi ko, makakayanan po natin ito. Because Jesus Christ said in the cross then, sabi niya, tetelestai. It means, it is finished. God, the Holy Spirit is living in us. Sabi ko nga, grabe no, pagka pinagduksong-duksong mo, bakit ang Diyos na banal na Espiritu, ang Diyos na makapangyarihan katulad ng Diyos Ama at Diyos Anak ay nasa atin? Because it says, tetelestai, it is finished. What happened on the cross give us the encouragement that we can be a Christian who will be faithfully obeying God because everything po ay binigay na po sa atin ng Panginoon. There's a cost in following Jesus. Application, the spiritual journey of Nicodemus challenges us to reflect on our response to the cross. Can we all stand up today? Let us pray. Lord, thank you that it's you, Lord our God, who really give us the ability to understand your word. Truly, God, that before we are like just Nicodemus, na para lang kaming curious, ano yung nangyayari sa church, ano yung ginagawa dyan. But now, Lord, we understand that there's a conviction that happened to us. Not only a conviction, but a conversion. Because truly, we are born again. Now, if you're the person who accept Christ as Lord and Savior of your life, can we ask the God, the Holy Spirit? I believe that the God, the Holy Spirit is in us. At ngayon sa pag-aas natin sa God, the Holy Spirit, pwede bang kumustahin mo siya in your own way? And can you say to God, the Holy Spirit, God, the Holy Spirit, guide me. Teach me, even rebuke me in times yung pagiging Kristiyano ko ay hindi na ako nagpa-farther or lumalago sa iyo. May I pray for you, Lord, thank you. We pray that we will be open. I-open mo, Lord, yung aming mga mind. I-open mo, Lord, yung aming mga puso. Pasagin mo, Panginoon, yung mga mindset namin of being religious. Some of us, we attend church because for us, we need. But Lord, more than the need, we pray that we're doing it because our relationship to you. Thank you, Jesus, for dying on the cross. That it give us a way para magkameron ng buhay na walang hanggan. And we allow you, God, the Holy Spirit, to move in us. We make room for you, God, the Holy Spirit. Lord, thank you for the person who accepting you as Lord and Savior. Maybe we know you, Jesus. But today I believe also that it's you, our God, God the Holy Spirit, who introducing yourself to each one of us. Lord, thank you. We declare miracle that will happen. We declare, Lord, the breakthrough upon breakthrough will come, Lord. Lord, thank you. Because of you, God, the Holy Spirit who's in us will have a reason, Lord, why we going to pursue, why we are being committed to you, Lord. And thank you, God, also
that you are saying to us, be strong and courageous. I will never I will never leave you nor forsake you. Hindi ka po tinalikuran ng Panginoon even you are facing a lot of challenges into your life because God, the Holy Spirit is in you. Let me pray. Lord, thank you, God, the Holy Spirit. Paramdam mo sa amin kung sino ka. Maybe some of us who are not baptized in the Spirit. Are you willing? Are you open? Open-minded ka ba? Are you open that you want to receive the God, the Holy Spirit? The Bible, nilay hands po ni Nicodemus, not Nicodemus na pinag-usapan natin. Nilay hands niya si Pablo. And after doon, he received the God, the Spirit. He baptized by the Spirit. Lord, I pray as I laying my hands, Lord, to all members of our church. It is you, Lord, who will baptize us with the Spirit. Lord, I pray, God, today, God, that as we receive you, said to your word, greater is He who is living in us. Truly, yung mga bagay na nahihirapan kami, bibigyan mo kami ng kalakasan to overcome. Next person na gusto ko pong ipag-pray, are we willing to obey Him for the rest of our life? Talk about committed. Who among you here want to be committed to Jesus? May mga bagay na tinuturo siya sa atin pero are you willing to give it all to Him? Again, is that our ability or our talent para po magawa natin yon? O yung sarili natin disiplina? But in the end, we need to look of how radical He is to us. Can we lift up our hand to the Lord? Lord, you see our hand, that is sign of surrendering to you. I pray, Lord, that even to us today, Lord, understanding what you did on the cross, it shows, Lord, that what Nicodemus, ano nangyari kay Nicodemus, it will happen into us also. I pray, God, that everybody of us will be committed. Like nung time na iniwan po ni Nicodemus yung identity niya bilang Sanhedrin. But now he is willing that my identity is not about kung ano yung estado na merong ako. But my identity is about how God really loved me. How God really want me. And how God died for me. Lord, we pray for the day that as you died on the cross, we as your sons and daughter, we are willing also to carry our cross till the time you come back. Lord, we pray for the day, God, that you give us the understanding how your radical love that will change us, Lord. Lord, we are here, we want to commit to you all. Maari, sabi mo sa sarili mo, hindi ko pa kaya, but the God, the Holy Spirit, will help us. Or thank you. Bless one of us.